Months passed, and today they are celebrating her birthday. Naging okay na rin ang lahat, at sa lumipas na araw ay puro magaganda ang nangyayari sa buhay niya. Naipakilala niya na rin sa magulang at mga kapatid si Leo, at pinaliwanag niya na ito ang dahilan kung bakit nabayaran nila ang utang, at napagamot ang ama sa madaling panahon. Ang sarap sa pakiramdam na wala ka ng tinatago sa pamilya mo. Yung pakiramdam na magiging maayos na rin ang lahat sa wakas. Kumpleto ang pamilya niya at ang pamilya ni Leo, nasa isa silang resort para sa birthday celebration niya. Ayaw niya na sana mag-celebrate ng ganito kabongga, dahil kasal na nila ni Leo next month. Ito lahat ang gumastos dahil ayaw siya nito pagastusan, kahit anong pilit niya. Para sa kanya, bongga ang mag-birthday sa isang private resort. Pero sa pamilya ni Leo at sa asawa, ay ito na ang pinakasimple, dahil hindi naman daw marami ang inimbita. Hindi pa rin siya sanay sa mga simpleng bagay nito, na masyadong mataas na para sa kanya. Pumasok muna siya sa may kwarto nila ni Leo, habang abala ang lahat sa pagsasaya. Kanina niya pa gusto pumasok sa banyo, at gawin ang dapat gawin, dahil kanina pa siya nababahala. Tinungo niya ang bag niya, at kinuha ang bagay na binili niya kahapon ng patago. Pumasok siya sa banyo at nilock iyon ng mabuti. Umupo siya sa toilet bowl, at binuksan ang bagay na daladala niya. Pregnancy test kit. Iniisip niyang buntis siya, dahil sa mga symptoms na nararanasan niya. Hindi naman malala kaya hindi rin nahahalata ni Leo ang mga pagsusuka niya minsan, at pagiging sensitive sa pagkain. Ginamit niya yun at naghintay ng ilang minuto. Nakatingala lang siya, at hindi tinitingnan ang hawak niya. Maya-maya ay naglakas loob na siyang silipin iyon, at halos tumalon ang puso niya, dahil sa dalawang linya na nakita. Tama nga ang hinala niya, buntis nga talaga siya. Napalunok siya dahil parang may bamara sa kanyang lalamunan, dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. She's happy, too happy that she can't express it well. Napapikit siya at nagpasalamat sa Diyos sa panibagong blessings, na natanggap niya ngayon. Ilang beses na niya naririnig kay Leo na gusto na nitong magka-baby. Minsan pa nga ay ini-imagine na nito ang mukha ng magiging anak nila. Paniguradong matutuwa ito sa magiging balita niya. Ito na ata ang pinakamagandang birthday gift na natanggap niya. Muli siyang bumalik sa labas, nag-iinuman na ang mga ibang bisita, habang ang mga kapatid niya naman ay naliligo sa pool. Ang magulang niya, ay maaga na natulog dahil anong oras na rin. Where did you go? Are you already sleepy? Tanong sa kanya ni Leo habang yakap-yakap ang bewang niya. Hinalikan siya nito sa ulo, kaya napayakap siya sa asawa. Medyo antok na ako, pagdadahilan niya rito. Pwede na kaya nating iwanan sila. Tanong niya pa, nakaramdam na talaga siya ng antok, pero nang malaman niya ang magandang balita ay napawi iyon. Gusto niya na lang sabihin dito ang balita, bago matapos ang kaarawan niya. Mag-aalas 12 na rin kasi ng gabi, 20 minutes na lang ay tapos na ang birthday niya. It's fine. Let's go. Ani nito at hinawakan ang kamay niya. Nagpaalam muna sila sa pamilya ni Leo, at sa kapatid niya na nagsasaya pa. Dumiretso sila papunta sa kwarto, at nilock niya naman agad iyon. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa asawa, na buntis na siya. Napakapa siya sa bulsa ng dress na suot. Nandoon kasi yung pregnancy test na tinago niya. Rinig niya ang sariling tibok ng puso dahil sa excitement. Baby, are you okay? Napakurap siya dahil sa boses ni Leo. Hindi niya namalayan na nakaupo na pala ito sa kama, habang nakatingin sa kanya. Let's do our routine before we sleep. Ani nito at muling tumayo, tiyak hinawakan ang kamay niya. Tango na lang ang nasagot niya, dahil iniisip niya pa rin kung paano sasabihin. Nagpalit sila ng pangtulog na damit, pagkatapos nila mag-toothbrush ng sabay mag-skincare. Hinatak siya nito pahiga sa kama, at niyakap ng mahigpit. Kagat-kagat naman niya ang labi ng maramdaman na nahulog ang bagay na kanina niya pa tinatago. Dahil nagpalit siya ng pangtulog, ay nilipat niya iyon sa bulsa ng suot niya ngayon, pero hindi kalaliman ang bulsa na suot niyang pajama, kaya nahulog iyon. Agad niyang kinapa, at nang mahawakan ay mahigpit niyang hinawakan iyon na napansin naman ni Leo, dahil sa ekspresyon ng mukha niya. Napaupo siya nang wala sa oras at tumingin dito. What's that? Kunot noong tanong nito sa kanya, at napaupo na rin. Ano? Are you hiding something?
Kanina ka pa natutulala at balisa riyan, seryosong tanong nito. Or are you not feeling well? You can tell me baby, he added and fixed her hair. Napabuntong hininga siya, bago lahad ang kamay niya sa harapan nito. Nakatingin lang siya sa mukha ng asawa, at tinitingnan ang magiging reaksyon nito. Tumingin ito sa kamay niya, at nakita niyang natulala ito sa bagay na hawak niya. Nakaramdam siya ng kaba, ng ilang segundo na siyang nakatulala roon, at walang sinasabi na kahit ano. Nabigla siya nang bigla itong tumayo, at dirdiretsong lumabas ng kwarto, nang walang sinasabi. Parang piniga ang puso niya sa oras na yun, at parang gusto niyang maiyak. Tila ba'y nablangka ang utak niya, at hindi alam ang gagawin. Sinundan niya ito kaagad sa labas, at bago pa siya makalabas sa mismong bahay, ay narinig niya na ang malakas na boses nito. I'm going to be a dad. Mabilis ang lakad niya at lumabas ng bahay. Nakita niya ang mga nag-iinuman na bisita, na napatigil sa kakainom, habang nakatingin kay Leo. Nabasag lang ang katahimikan nang tumawa ang ama nito. Congrats son. Naiyak siya dahil nabunutin ng tinak ang puso niya. Akala niya ay hindi nito gusto dahil sa reaksyon. Nilingon siya ni Leo, at agad na pinuntahan tiyak mahigpit na niyakap. Thank you so much baby. I love you. Baliw ka. Akala ko ayaw mo. Dahil hindi ka man lang kumibo agad, naiiyak na ani niya, at hinampas pa ang dibdib nito. Hinalikan naman siya nito sa noo, mata, ilong at sa labi. I'm sorry. It just, my mind is not processing at all when I saw it. Hindi ako makapaniwalang nabuntis na rin kita. You know how much I want a child with you. Napangiti siya rito at napayakap muli. Narinig niya ang mga congrats ng mga pamilya ni Leo sa kanilang dalawa. Nandoon din ang mga kapatid niya na tuwang-tuwa. Congrats ate, sayang tulog na sila mama at papa, panigurado ay tuwang-tuwa rin yun. Masayang sambit ni Amy. Bukas nga biglain natin, ani pa ni Jane na natatawa, dahil may binabalak na plano. Napailing na lang siya sa mga kapatid. Congratulations! Sayang, balak ko na naman agawin ka, sambit ni Francis, nang makalapit sa kanilang dalawa. Do you want to die? Nakasimangot na ani ni Leo. Oh, you're threatening your lawyer again. Tumigil na nga kayo. Natatawang saway niya sa dalawa. Mukhang hindi na naman kasi titigil ang dalawa, dahil sa pang-aasar ni Francis. Ilang beses niya na rin narinig ang sinasabi nito, lalo na pag gusto nitong inisin si Leo, pag napapadalaw sa bahay. Binati sila muli ng ama ni Leo at mga tita, tito at pinsan ng side sa ama ng asawa. Wala ang ina ni Lloyd, dahil sinamahan nito sa ibang bansa si Lloyd. May kumpanya rin kasi sa States ang lolo nila, at inaasikaso iyon ni Lloyd. Ang ina naman nito ay bumabawi sa lahat ng pagkukulang sa anak. Masaya siya para kay Lloyd, dahil kahit papaano ay nagiging bukas na rin ang puso nito sa pamilya. Nararamdaman niya ang mabuting pagbabago nito. Can't wait to marry you, my wife, bulong ni Leo, nang makabalik sila sa may kwarto nila. Ngumiti naman siya at hinawakan ang mukha nito. Ako rin naman. Kasal naman na tayo kahit sa papel lang, pero iba pa rin pala pag ikakasal sa simbahan. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko, pagsasabi niya ng totoo. She hugged Leo tightly, while sniffing his natural scent. Inangat niya ang tingin dito, at nagtama ang mata nila. Bumaba ang mata niya sa mapupulang labi nito. Kumerba naman iyon, kaya bumalik ang tingin niya sa mata nitong nakangiti na rin. My wife wants me, he smirked. Nag-init ang pisngi niya. At napaiwas ng tingin, pero hinawakan nito ang baba niya gamit ang isang kamay, tiyak hinalikan siya ng marahan pero mabilis lang. Napanguso naman siya, dahil nabitin siya sa ginawa nito. You gave me a best gift. So I'll do what my wife wants tonight, he stated while looking at her intently. He started kissing her on neck, then when his kisses stopped at her earlobe, he whispered something that made her insane because of overflowing heat she felt. Be ready my wife. I'll give you the best birthday that you can only experience with me. Maaga siyang nagising, dahil sa opening ng kanyang cosmetic shop. Ito na ang pangalawang branch niya sa Pilipinas, kaya laking tuwa niya dahil palaki ng palaki ang mga loyal customers niya. Nasa BGC sila,
dahil doon ang panibagong shop niya. Doon rin ang pinakamalaki, at pinagandang version ng shop niya. Huminga siya ng malalim, nang matano ang malaking pangalan ng shop niya sa labas. Xavier Cosmetics. Hindi niya ini-expect na talagang lalago ang maliit na shop niya noon. 2 taon pa lang simula nang magkaroon siya ng shop, pero ngayon ay may pangalawa na siya, at mas malaki pa. Are you happy? She smiled when Leo hugged her. Hey, I'm here mama, papa. Give your princess a hug too. Mas lalo siyang natawa, nang makita ang prinsesa nila na nakanguso. Humiwalay si Leo ng yakap, at binuhat ang anak nila. Her name is Xavier, their spoiled daughter. Leo loves to spoil their daughter, kaya naman minsan umiinit ang ulo niya rito. Lagi kasi nitong binibigay ang gusto ng anak, at malapit ng bumaha ng laruan sa malaki nilang bahay. It's hot here papa, let's go in. Napakamot siya sa noo, dahil sa marteng tono ng boses nito. Hindi niya alam kung kanino ito nagmana, hindi naman siya ganun carty noong bata siya, dahil wala siyang karapatan mag-inarte. Let's go, ani niya sa mga ito, at pumasok na sa shop. 10 AM ang opening dahil nasa loob sila ng mall. Malakas ang kaba niya, dahil panibagong opening na naman ito. Mom, do I look like a princess? Tanong sa kanya ng anak, at umikot pa sa harapan niya. Umupo naman siya para makapantay ito, at inayos ang tali ng dress. Of course, you're pretty like me. Hinalikan niya ito sa pisngi, dahilan para bumungisngis ang anak. You two are both pretty, singit ni Leo sa kanila. Tumayo siya at kinarga ang anak, tiyak ka umupo sa gilid na sofa. Busy ang kanyang staff sa mga pag-aayos ng loob ng shop. Maayos na naman, pero dino-double check lang ng mga ito ang mga kailangan. Tito Lloyd. Umalis sa tabi niya si Xavier, at tumakbo kay Lloyd na kakapasok lang ng shop. Good morning pretty, bati nito kay Xavier. Tito, when did you go back to the Philippines? Tuwang-tuwa na tanong ni Xavier. Last year pa naman, bumalik si Lloyd sa Pilipinas, pero umalis ito last month, dahil may nakapagsabi na may nakakita raw kay Alora sa Greece. Yes, Lloyd is finding Alora. Year after the incident happened, Alora had a therapist for her anxiety. Alam nilang uma-attend ito, pero isang araw na lang nalaman nila sa therapist na umalis na pala ng bansa ang dalaga, at hindi nila alam kung nasaan. Long story short, Lloyd wants to find her. Kumusta? Nakita mo na siya? Tanong niya rito. Ngumiti ito ng tipid at umiling. Napabuntong hininga naman, dahil 5 taon na nitong hinahanap si Alora. Don't give me that face. Don't worry with me. You should be happy today, because of your successful business. Ani nito sa kanya, at tinapik ang balikat niya nang tumayo siya. Congratulations to your award, Best Engineer of the Year, sambit ni Leo sa kapatid. Kumunot ang noo niya, dahil hindi niya alam yun. Meron kang award, gulat na tanong niya. Tumango naman si Lloyd sa kanya, na parang wala lang. Congrats! Bakit hindi ka nagsasabi? You didn't ask me. Hibot balikat na sagot nito, kaya hinampos niya sa braso. Hindi naman ito nag-react, at karga-karga lang si Xavier. Mama, you're hurting Tito Lloyd. Saway sa kanya ng anak. Ikaw kinakampihan mo na naman ang Tito Lloyd muha. She crossed her arms and looked away. Tinatago niya ang ngiti, nang bumaba sa pagkakakarga si Xavier. Inabot nito ang kamay niya para mahawakan. Kasi ikaw mama pero hindi ako galit sa'yo, promise. Ang maliit at marteng tono ng boses nito ang dahilan, kaya hindi niya napigilan ngumiti. Xavier is sweet to them kahit na may pagkaarte talaga itong anak niya, 5 years old pa lang ito. Pero magaling na magsalita. Mahilig ito magbasa lalo na sa cosmetics, dahil nalaman nitong dito pinangalan ang business niya. Kinulit-kulit niya lang ang anak niya, para mawala kahit papaano ang kaba niya. Dumating ang opening at nag-cut na siya ng ribbon, kasama ang anak at asawa niya. Leo is very supportive at her all the time. Hinahayaan siya nitong mag-explore sa mga bagay-bagay. Hindi niya maabot ito kung hindi siya tinulungan ng asawa. Not just financially, but the support he gave until now. Nag-aral pa siya ng 2 years about sa cosmetics, at kung paano mag-makeup ng maayos. Ginawa niya iyon habang nag-aalaga sa anak nila, at nakasuporta ang asawa.
Hindi niya akalain na magiging ganito siya kasaya sobra. Lahat ng pagod at sakripisyo niya, ay napalitan pa ng sobra-sobra. Sinong mag-aakala na may magmamahal sa kanya ng ganito, at sobra-sobra pa? They are not perfect, may away pa rin minsan, pero hindi sila natutulog nang hindi nagkakaayos ni Leo. Hiniling niya lang dati na umangat sila kahit kaunti lang, yung hindi sobra ang paghihirap niya araw-araw, at makatapos ang mga kapatid niya. Pero mabuti talaga ang Diyos, dahil triple pa ang binigay na blessing sa kanya. Tama nga ang kasabihan na lahat ng hirap mo sa buhay, ay matatapos rin pag pinagsikapan mo ang lahat, at hindi ka naging gaaman sa mga bagay. Congrats ate. Her sisters hugged her. Congrats anak. Niyakap niya rin ang kanyang magulang na naririto rin. Even Leo dad and Lloyd's mom are here to support her. Nagpasalamat siya sa lahat ng pamilya, at kaibigan niya na pumunta. Pati ang mga katrabaho niya sa restaurant, ay pumunta pa rito para suportahan siya. Congrats mama, I love you. Napangiti siya sa anak at niyakap niya ito, dahil buhat ng asawa. Ang maliit na kamay ni Xavier ay pumalupot sa leeg niya, at ang labi nito ay dumikit sa pisngi niya. Congratulations wife, you deserve all of this. You're amazing and hardworking woman. I love you, he murmured and kissed her forehead. Napapikit naman siya, at niyakap din ang asawa. Thank you Leo. Thank you sa lahat ng suporta, mahal na mahal kita, mahal ko kayo ni Xavier. Ano pa ba ang hihilingin niya? She has a loving husband and daughter, a family, a friends and people around her are kind. Minsan ay naiiyak na lang siya, dahil hindi siya makapaniwala sa narating niya ngayon. Kaya hindi siya magsasawang tumulong sa mga mahihirap. Gusto niyang i-share lahat ng blessing na natatanggap niya araw-araw. Ang susunod na plano niya naman, ay palakihin pa ang organization na binubuo niya. Organization para tumulong sa mga mahihirap, at makapagbigay ng assistance financially. What she has right now is from God, and she will surely share it. Pinagmasdan niya mabuti ang buong shop, ang mga papasok na customer, ang mga pamilya at kaibigan niyang nag-uusap-usap, at sumusuporta sa kanya lagi. Thank you Lord sa lahat, hinding-hindi ako mag-asawa magpasalamat sa lahat ng binigay niyo sa akin. This is might the end, but this is not the end of our story. Our story still goes on until on our last breath.